Tanong ko lang po, no, kamusta ba kayo nung nangyari yung bagyong Aghon nung nakaraang linggo? Okay lang po. Medyo masarap din po kasi malamig. Seryoso ka, kayo po? Ano po, okay lang din po pero malungkot po kasi po may mga natanggalan po ng bubong, ganun po. Tapos may mga natumba pong mga puno. Sa tingin nyo ba, nung nangyari ba yun, feeling nyo katapusan na kagad ang buhay nyo? Hindi naman. Hindi naman po. Kasi, Hindi naman po. Bakit? kasi titigil din naman po yun. Ganun din. Ako. Okay, tanong ko lamang, kayo ba ay masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Medyo masayahin po. Kasi, Oh God. O yun. Masayahin mo. Masayahin. Sige, i-rate nyo po sarili nyo from 1 to 10 kung gaano kayo kasaya. 1 as in hindi kayo talaga masaya, malungkot, or 10 sobrang saya. Saan nyo po ilalagay ang sarili nyo sa mga numero? 8 po. 9 po. 9. Bakit kaya isang tao po yung malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinamabigat na dahilan kaya? Mga problema sa pamilya o di kaya sa mga bagay-bagay. Ganun din po, problema po sa pamilya, sa ACADS po, ganun. Naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino po, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan ng maraming Pilipino, walang pera, kaya sila malungkot? Hindi po. Bakit? Kasi hindi naman po tayo nabubuhay dahil lang sa pera. Kailangan po pwede naman po tayong magpakasaya ng walang pera. Gala-gala po, ayun lang. 50-50 po. 50? Bakit po? Ganun din po eh. Ganun din. Pero ito po, sa tingin nyo ba, may iba ng konting tanong, no? Ito ba ang nararanasan nating panahon o weather ay abnormal na ba? Yes po. Bakit kaya? Kasi nung bata pa po ako, hindi naman po ganito eh. Okay naman po yung weather. Like nung summer po, napakataas na daw po ng pressure nung init. Tapos ayun. Ganun din po, sumobra po yung init kaysa po nung sa dati, hindi naman po gantong kainit. Pero okay lang ba sa inyo sa sinasabi sa balita na ito po ay inaaprubahan na ng gobyerno na gagawing June na po ang pasukan sa mga eskwelahan sa buong Pilipinas kung maaari sa next year, June 2025, tapos ang katapusan ay March. Okay lang ba sa inyo yun? Ang pasukan ay June 2025, sa susunod na year. Hindi po. Bakit? Parang po sobrang laki po ng ligtang, tapos po yung mga bata po parang kapag, kunwari, di ba po sabi po June 2025, parang hindi na po sila mag-aano sa ACADS, parang Sa akin po medyo malilate po yung year na imbis na sa 1 year po nila makakapagtrabaho na sila, yung mga ibang gagraduate na, tapos yung iba naman po tatama din kasi hindi na po papasok sa kanila yung knowledge na natutunan nila since nung napasok pa po sila. Ito po, mayroon ng mga kanito na tanong, mas bibilisan po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po. may part po mabuti, may part din po na hindi. Ay, ganun din. Ganun din. Yeah, po, ganun. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10 ulit? 1 as in hindi kayo mabuti, worse na worse, or 10 sobrang mabuti? 8 pa rin po. 8. 7 po. 7. So, nabawasan ng dalawa kanina. Okay. Pero tanong ko lamang, basic question. Paano po masasabi kung isang tao po yung mabuti? Ikaw muna. Kapag siguro po kapag po may tinutulungan tayong isang tao, ganun po. Okay, kuya. Pagka po yung nagiging matulungin tayo sa mga tao, yung tayo, halubilo sa kanila. Kung hindi po humihingi ng kapalit, ganun Ayun po. po, yung hindi po nanunumbat. May liba yung basa ng dictionary, tanong lang. Hindi po. Hindi po. Pero nakapag-search ka naman kay Google pag hindi mo alam isang salita. Opo. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti,
Ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin daw ng moral ay ugali daw muna ng tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan ng tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mga mabibilis na tanong kung talagang tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan nga po ang problema. Lahat po tayo guilty kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit sa internet? Opo. Okay. So, halimbawa, imagine lang po natin na malala po yung batas na yan at bigla na lang po nandyan na yung police station sa gilid at lahat na tayo ay hinuli. Baka nga ibig sabihin, doon na tayo namamasyal na sa kulungan kasi whether maliit o malaking bagay, kaya po isang tao nakapagnakaw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto nila ang isang bagay ng walang kahirap-hirap, kaya nakukuha nila. Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Lalo po tumitindi. Siyempre, normal naman po, pag tayo masasaktan, siyempre magagalit. Ano naman po tayo nakangiti at habang tayo sinasaktan o binubugbog na, no? Ibig sabihin, baka baliw na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, ibigan na lang niyang ibuhos na lang ng bigla-bigla. May sinasabi kasi na hindi din daw kailangan manapak, suntukin, saksakin, barilin mo isang tao. Ang kailangan mo lang ay magtanim ng galit na hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito pa po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo. Opo. Wait lang po. Gusto nyo ba? Daan muna po kayo. Okay lang yan, ganun talaga eh. Part na po yan ng ano. So, yun nga. Halimbawa, para mas natin maintindihan, ganito. Tanong ko lamang, mahal nyo mo ba nanay nyo? Opo. Opo. Halimbawa, nandito tayo sa Sampaloc Lake at biglang, wag naman sana, bigla kayo napuwing ang mata nyo habang kayo nagpapahangin o nagpapalipas ng oras. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang, kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo dito sa lugar na to. Okay na nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi din po. Bakit po? Kasi po parang nakakawalang po sa basta hindi ko po Parang okay pa po sa kung sa po nanay po kaysa po sa Diyos kasi po mas maano pa po yung Diyos sinasabi po nila na wag pong sa wala naman pong kabuluhan na wala naman po kasaysayan, bakit nyo po babanggitin ang Diyos, ganun po. Well, that's true, pero tama naman din sabi nyo, ang hindi kasi magandang banggitin dahil nanay nyo parang nakakawalang respeto. I think yun yung gusto mong sabihin talaga. Kasi ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos, na kung saan ang Panginoon ang naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po siya dinisenyo na pag nadapa, minura ka agad ang Panginoon. Kapag nag-away, dinamay pa si Jesus Christ. Aba, kung nag-aaway ko na ng dalawang tao, kayo yun, hindi mo isasama ang Panginoon. Kung nangyari, ay nangyari. Yun nga lang, ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos, na tayo po ay kadaan po, sige po. Ganun talaga. Tuloy lang tayo, no? Na kung saan normal naman po talaga na nagagamit natin yung kanyang pangalan, minsan sa walang kabuluhan, pero ang tawag kasi doon ay blasphemy. Siya ang naglikha ng mundo sa mabuti at dapat hindi nadudungisan ang pangalan. Yun nga lang, ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po inuhusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Innocent pong guilty po. Guilty. Bis kagad ng palit ng no? Kayo. Guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno po? Tanong lang. Sa po? Sa
impyerno po. 50-50 po. 50-50. Pero kayo po, personally, nag-aalala ba kayo na maaaring sa impyerno kayo pupunta? Hindi po. At bakit? Pwede naman po magbago yun eh. Kung mananalig ka lang sa Panginoon, kung sasamba ka sa Kanya, o susunod ka sa Kanya, pwedeng mapalitan nyo na mapunta ka sa buhay na walang hanggan. Pero pwede natin pong halintunad muna sa isang halimbawa. Kunwari may isang kriminal, nakapatay siya ng tao o nagnakaw siyang pera sa bangko. Nauli siya ng pulis at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero I think pwede mo po magbago po ito kasi ito sasabihin niya. Na-realize ko po ang pagkakamali, nagsisisi, parang isinusuko niya na ang sarili niya. Pero ang problema, sasabihin ng judge, dapat bago mo nagawa yung krimen na yan, pinag-isipan mo na. Kasi kailangan mong pagbayaran, kailangan kang itapos sa kulungan at dapat siya mag-alala kasi mabubulok talaga siya doon. Tama po ba? Tama po. Tama po. Ngayon, ito po sa problema. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, dito po ito galing sa akin, no? Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit pa ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. At iba pong mga sinasabing 10 utos ng Diyos, basta may magawang isa lang doon, magaano mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko po ulit. Sa tingin nyo, kayo bang dalawa ay nag-aalala na maaaring sa impyerno po kayo pupunta, pero hindi lang po yung dalawa. Tayong lahat kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala ba kayo? Nag-aalala ba kayo sa sinasabi ng Biblia? Hindi po. Bakit? Pwede naman pong pwede naman po tayong manalangin at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Okay, kayo kaya? Opo. Nag-aalala kayo? Ito lang po si Puyo, no? Alam ko hindi po tayo magkakilala, nag-usap pa lang tayo dito na napaka-iksing minuto, pero buhay po kasi ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. Opo. 100% sure? Opo. Opo. O kung ano nakagawa kayo ng kasalanan, still mahal niyo pa rin sarili niyo? Opo. 50-50 po. 50-50. Pero yung sagot nyo, tama pa rin yun. Bakit? Siyempre, hindi tayo perfectong tao, tama po ba? Opo. Opo. Marami kasi pong tao na pag nakagawa kasi ng kasalanan, nawawalan sila ng motivation, nababawas ang self-esteem nila, or dinidiscourage nila ang sarili nila. Ang problema, gagawa talaga tayo ng kapalpakan. Ibig sabihin, talagang lahat tayo ay magkakamali. Kahit ba simple lang yan ng mali o kasalanan o malaki, lahat sa mata ng Panginoon ay hindi nalulugod ang Panginoon. Kasi siya po ino-offend o nasasaktan kapag hindi natin nasusunod ang kanyang utos. Ang tanong ko lang mga ganito, kayo ba sa tingin nyo ba, ulitin tanong para lang ma-reflect nyo lang, kayo ba natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi talaga. Hindi. Opo. Natakot. Pero wag naman kasi sana na pag dumating yung panahon, wag naman sana yung bigla na lang pag-uwi nyo, bigla na lang kayong madisgrasya, maaksidente. Hindi ko kayo tinatakot, hindi po ako manghuhula. Kahit yung makasamahan ko, hindi kami manghuhula. Dahil ang buhay maiksi lamang. At ang masakit po dito, sabi sa Biblia, lahat po tayo ay husgahan ng Panginoon sa ating mga pinaggagawa. Ang masakit po doon, kung ang ginawa natin ay puro mga kasalanan, automatic guilty talaga tayo. Dahil ang gusto kasi ng Panginoon ay ma-realize po natin ang mga nagawang kamalian. Dahil kung hindi, ang justice ng Panginoon ay automatic nasa atin. To be fair enough, walang sino man na mabuti kahit isa, sabi sa Bible. Kaya lahat tayo dito ay palpak at sa impyerno. Pero pwede magbagong lahat kapag narinig talaga ito ng tao itong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Opo, pero hindi ko po alam yung meaning. Okay, sige, balikan natin yan. Kaya po. Ano po? Ano kaya sa Tagalog nun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pag sinabi po nating mercy ay awa. Familiar ka sa salitang awa? Opo. Opo. Lagi ba humingi ng awa? Minsan po. Opo, lagi. Opo, minsan lagi. Opo. Pag sinabi po nating mercy or awa, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan. Ibig sabihin, kinikilala natin ang kanyang salita at talaga tayo ay nanginginig sa takot. Ibig sabihin, nagpapakumbaba. Dahil ang gusto kasi ng Panginoon ay yung mga taong magpakumbaba. Kasi kapag hindi niya nakikita ito, ibig sabihin, yung isang tao ay umaasa lang siya sa sarili niyang lakas. Ang problema, pumapalpak lagi. Pangalawa, yung puso.
Kasi kapag yung isang tao hindi nagbabago, ibig sabihin yung kanyang puso ay gusto niya siya lagi nasusunod. Pero hindi niya napapansin, kapahamakan ang nangyayari. Pag tayo humingi ng awa sa kanya, hindi ibig sabihin nun kahinaan. Ibig sabihin po, inaamin ang pagkakamali at ito po magpapalakas sa atin para po tayo maging matalino o maging maayos ang ating mga ginagawa. O yung tinatawag na wise or wisdom. Ibig sabihin, marunong tayo mag-isip kasi nagiging mas maingat na tayo. Kaya pag tayo humingi ng awa sa kanya, alam ng Diyos na walang sino man ang kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Oo, hindi kayo nagkakasakit, kita naman talaga, pero makagawa ng kasalanan na maiwasan, imposible. Lahat tayo nakagawa ng kapalpakan. Kaya ang justice ng Panginoon ay nasa atin. Pero pag tayo humingi ng awa sa kanya, ay pwedeng magbagong lahat-lahat. Dahil ito na po ang tanong. Ano kayang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? Ano kayang pinakamatinding ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Yung ano po, ikaw alam mo. Inako po niya yung kasalanan natin. Ayun po, yung nagpapako po siya sa krus para po sa atin. Tama. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po. Opo. Pero po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, biniwisyo po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niya lang tumulong. Hindi lang sa inyong dalawa, sa lahat ng mga tao. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan. Ayaw nilang may nagmamalasakit at gusto nilang patayin ang mga taong ayaw doon sa kanilang sistema. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Alam niya na ang buhay na po maging kapalit upang magkaroon ng kalayaan, matalo po ang kasamaan at magkaroon ng liwanag mula sa kadiliman. Ibig sabihin, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang na ipinako sa krus, tinorture lahat-lahat, namatay siya doon at siya'y nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasamaan at natalo po ang kasamaan o kasalanan. At dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at tula sa ating mabuting gawa. Parang halimbawa, isang kriminal, pwede po siyang palayain kung siya ay may nagpiyansa. Nalagay salitang piyansa? Opo. Opo. So yun yung sa kulungan na may pagbabayad ng danyos. Yan yung dahil kung ba't nakakalaing isang tao dahil sa may nagbayad po ng piyansa. At ganyan din pong ginawa ni Jesus, ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Yun nga lang, may dalawang bagay po para makamit yan, bagamat ang kaligtasan ay sa kanya lamang. Una, narinig ba yung salitang repentance? Ano po? Narinig ba yung salitang repentance? Hindi po ano. First time? Opo. Narinig na po? Pero hindi mo sure yung meaning? Opo. Pag sinabi natin repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, kapag kayo nagkakasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Opo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkakasakit, makakapunta pa kayo ng Sampaloc Lake? Hindi po. Hindi po. Siyempre kalokohan yan kasi hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang tanawin na to. So pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bigyan tayo bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong ko po bago po umalis, pero ito po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ng totoo sa ating napag-usapan po? Kung ako nagsasabi ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Medyo po. Opo. Tanong ko lamang, kayo ba'y nagbabasa lagi ng Bible araw-araw? Hindi po. Hindi po gaano. Pero nabubuklat nyo naman siya. Opo. Opo. Dito lang kasi yun eh. Halimbawa, di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo, tama po ba? Opo. Opo. Halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang bukas lamang po ay isang convenience store doon sa dulo. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi kayo yung nagugutom, tama po ba? Opo. Opo. So sana po ganyan din po sana ang mindset po kung sa Bible na dapat basahin natin siya araw-araw para po nabubusog yung ating spiritual nating pamumuhay. Ibig sabihin, iniiwasan natin na tayo po yung magkamali o mahagawa ng kapahamakan. Pag binasa natin kasi kanyang salita,
yan yung magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak dito sa mundong ginagalawan natin. Kaya po kasi tayo nandito sa mundo nito ay para makilala natin ang Panginoon at siya ating malugod habang buhay. Ang bad news, that po tayo guilty, hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo. Kasi yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Ang kabayaran kasi sa ating nagawang kasalanan, automatic kamatayan na. So wala na pong extra life. Game over na kagad kung tawagin. Pero ang mabuting balita, maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila maliligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you po. Thank you din po.